Magandang araw mga sangkay, ito na naman ang inyong panaderong waray. Sa video na to ay share ko sa inyo yung paggawa natin ng simpleng ensaymada. So ayan yung ating simpleng ensaymada mga sangkay, napakadaling gawin. Sundan nyo lamang yung nasa video para makagawa kayo ng ensaymada. Pero bago tayo magsimula, like at share ang video at pakisuportahan na rin po ng aking channel. At ito na yung mga ingredients na ating gagamitin. Maglagay lang tayo ng asukal, sunod ay asin. So bali, double check nyo yung mga ingredients o mga sukat ng ingredients na inyong ilalagay para iwas pagkakamali mga sangkay. Next, maglagay tayo ng powder milk. So bali kahit anong brand ng powder milk ay pwede po natin ilagay. At maglagay na rin tayo ng bread improver. Bali 1 kilo itong ating gagawin. Gagamitin natin ng makina para mas mabilis natin mapakinis. At maglagay tayo ng vanilla, konting egg yellow food color at shortening. Mag-add na rin tayo ng isang itlog. Next natin ilalagay is tubig. So bali dapat yung ating masa dito mga sangkay malambot para mas malambot po yung outcome ng ating gagawing pandesal. Next natin gagawin ay tunawin natin yung asukal at saka yung asin natin nilagay bago natin ilagay yung ating harina. So ito na nga po yung ating harina, 1 kilo, first class flour or bread pulp ang tawag dyan. Sunod ilagay tayo ng pampalsa. Huwag nyo kakalimutan ng pampalsa dahil yan po ay nagpapalaki ng ating tinapay. At sunod natin gagawin is bubuhin natin itong ating minamasa. Yan, bali inuulit ko, gagamitan po natin ito ng makina. Pero kung wala kayong makina ay pwede naman kayo makagawa nito. Manual process mga sangkay na pagmamasa. So bali kailangan mag-add kayo ng tubig para mas malambot yung ating masa, para hindi kayo mahirapan sa pagmamano-mano nitong ating masa kung sakaling kayo gagawa sa inyong bahay. So yan, inuulit ko, bubuhin muna natin ito at gagamitan natin ng makina sa pagpapakinis. Bali kung sakaling gusto nyo gumawa ng kalahating kilo ay hatiin nyo lamang yung mga ingredients na nandyan sa ating caption mga sangkay para makagawa kayo ng kalahating kilo. At ito na nga, bali papakinisin na natin itong ating masa gamit yung ating dough roller. So bali kung kayo ay wala pang kalaman dito sa or experience sa paggamit ng dough roller at kayo ay gagamit, ay ingat-ingat po kayo. Kailangan po meron nakamasid sa inyo para makita yung ginagawa nyo kung tama nga ba o hindi, dahil delikado po yung paggamit ng dough roller. Next step natin mga sangkay, kapag napakinis na natin yung ating dough ay cut na natin. So bali titimbangin natin ang bawat isa nitong ating ensaymada. So bali 35 to 38 grams po ang timbang ko dyan mga sangkay bawat isang ensaymada. Kung sakali naman pang merienda lang inyong gagawin ay kahit hindi nyo na po timbangin yan dyan sa part na yan. Basta kung kayo gagawa nito para pang tinda ay wag nyo pong kakalimutan ng mag-costing. Alamin nyo po kung magkano nyo naging puhunan. Nang sa ganun ay alam nyo rin po kung magkano nyo bibenta ang inyong ensaymada. Okay? Next step ay punta na tayo sa ating susunod na gagawin pagkatapos natin matimbang or makat itong ating mga dough. So balikan nyo po yung aking ginagawa mga sangkay. Medyo nipisan nyo lang ang inyong dough. Yan, ninipisan lang natin na medyo pahaba. Hindi naman totally manipis at pahiran lang natin ng margarine. So ganyan lamang po at atin lang bastunin or i-roll lang natin. Kahit hindi mahigpit ang pagkakarol mga sangkay. Ganyan lang kasimple yung ating unang step para maporma na natin itong ating ensaymada. Or kung gusto niyo naman po ay pwede kayong maglagay dyan ng palaman. Kahit anong palaman mga sangkay, yung bet nyong palaman pwede nyo ilagay dyan. Pwede kayong maglagay ng keso, ubi halaya, munggo, chocolate, or kung ano mang gusto nyong palaman na, or meron kayong palaman na gusto nyong ilagay dito sa ating ensaymada ay pwede po kayo maglagay ng palaman. Next step natin, ayan, kapag naporma na natin ganyan, takpan lang muna natin ng plastic, rest muna natin ng mga ilang minuto bago natin pormahin na yung ating ensaymada. At after 15 minutes mga sangkay, ito na nga, pupormahin na natin. So bali, tingnan nyo na lamang po ng maayos, sundan nyo na lamang yung ating video kung paano natin pinorma itong ating ensaymada. Bali diretso na sa plancha mga sangkay. Meron kasing pagporma niya na sa kamay pinuporma bago ilagay sa plancha or sa tray. So ganyan lamang po kasimple yung aking pagporma ng ating simpleng ensaymada. Sana po makatulong sa inyong video na ito mga sangkay. Huwag nyo kakalimutan mag-like at share nating video ha kung sakaling nagustuhan nyo. At pakisuportahan na rin po ng aking channel. At kung sakaling naghahanap ka pa ng iba pang recipe about baking, ay marami na po tayo dyan sa ating page ng mga recipe about baking. Kung gusto mo naman ay pasyalan mo yung aking YouTube channel, Marchel TV din po, dahil mas marami na pong naka-upload doon na recipe about baking. Sigurado po kung makakatulong yun sa inyo. Next step, naporma na natin lahat. Huwag kakalimutan palsahin bago isalang. At ito na, after 1 hour and 30 minutes mga sangkay, ay isasalang na po natin itong ating ensaymada. So kung mapapansin nyo, lumaki na siya. At ang init ng ating oven is 160 degrees Celsius. At gagamit lamang tayo ng katamtaman lakas ng apoy. So yan, bali babantayin nyo yung salang mga sangkay ha, baka masunog naman or matusta. At after 16 minutes mga sangkay ay check natin. So yan, bali luto na yung ating ensaymada. Kung mapapansin nyo, niluto natin yan sa baba, sinalang natin sa baba at inalis natin sa taas. Bali 8 minutes siya sa baba at 8 minutes kung niluto sa taas. Bali 16 minutes natin niluto itong ating ensaymada. So bali palalamigin muna natin bago natin pahiran ng margarine. Kasi kapag pinahiran nyo ng margarine na mainit pa, maluluso po ang ating margarine, okay? At kapag napahiran na natin ng margarine, ay sausaw na po natin sa sukal. So, ayan na po yung ating finished product ng ating simpleng ensaymada. Thank you for watching. See you on my next video.